Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan po natin ang ating Panginoon. Come on, yung palakpak na para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Naniniwala po ako na kung saan inihanda na ng Panginoon ang ating mga puso sa araw na ito. I hope na tayo po ay yung puso po natin ay maging mabuting, magandang sisidlan ng salita ng ating Panginoon. Ulitin ko po, lagi kong sinasabi, walang problema pagdating sa Word of God. Ang dapat na maisaayos yung sisidlan, yung lalagyan ng Word of God, parable of the sower. Kasi anytime na kung saan nag-penetrate ito sa puso natin, tiyak na magkakaroon ito ng resulta because the Word of God is living and active, sharper than any double-edged sword, sabi ng Bible. So napaka-importante na patuloy na maging magandang sisidlan ng ating mga buhay para nang sa gayon magkaroon ito ng malaking epekto sa ating buhay. I don't know kung ano specifically yung mga prayer requests natin ngayong araw na ito. I don't know kung ano specifically yung ating journey ngayon, kung nasan ba tayong sitwasyon ng buhay natin ngayon. But I do believe na malaki po ang kinalaman ng mapapakinggan mong Word of God sa yung mga pinagdadaanan ngayon. Laging napapanahon ang salita ng Panginoon. Katulad ng pinag-usapan natin last week, the Word of God is timeless, yet timely, old but gold. Ang salita ng ating Panginoon. Kaya handa mo yung puso mo, handa mo yung buhay mo, katatagpuin ka ng Panginoon ngayong araw na ito. So tayo po ay nasa fourth and final installment na po ng ating brand new series entitled Worldly Christians. Ano ba yung mga benefits nito sa ating buhay? And I hope balik-balikan po natin yung ating mga napag-usapan. Ang kagandahan doon, meron po tayong video. Ang kagandahan naman, kapag ito nasusulat mo, may pwede kang balikan anytime. Para nang sa gayon, kung ano yung specific na pinagdadaanan mo, yun yung specific na gagawin mo. Ang tawag doon ay Rhema. Ang Logos, ito yung spoken word. At yung Rhema naman, ito naman yung Logos, ito yung written word. Ang Rhema naman ay yung spoken word. At ang Rhema, ibig sabihin pa nito, ito yung specific na instruction sa iyo ng Panginoon sa specific na pinagdadaanan natin. Kaya nga po yung mga topics natin, re-reviewin, lagi nating tatandaan, isasama natin lagi para nang sa gayon, specific yung gamit mong tool para dun sa pinagdadaanan mo. Kasi ang Word of God, yan po ay sword. Kaya nga kung ano yung specific na pinagdadaanan natin, yun yung gagamitin natin para nang sa gayon maka-opensa tayo sa buhay na ito. So let's get started. Alam niyo po, we live in an age where people hunger for knowledge. Tayo po ay nasa information revolution ngayon. In fact, hindi lang simpleng revolution, information overload ang nangyayari sa atin ngayon. Ultimo bata, mas marami nang pwedeng maging alam sa atin, depende kung gaano niya kaalam na gamitin ang technology ngayon. So people run after information through books, news, social media, and the internet. But much of this knowledge, sa kabila ng knowledge na ito, na karga-karga ng mga tao ngayon, patuloy pa rin empty ang tao. Bakit kaya ganon? Ang daming knowledge, empty, still confused, and still misled. Bakit sa dinami-dami na ng information, at the end of the day, empty pa rin, katulad ng pinag-usapan natin nung first topic natin, yung kay Solomon. You have 300 wives and 700 concubines. Nasa iyo halos ang fame nung panahon na yon, sa iyo ang sentro ng mga tao, even the greatest leaders, ay siya ang tinitingala, loaded. But still at the end of the day, vanity of vanities. Sinabi niya, meaningless, life is meaningless. Bakit ganon? Kasi unti-unti nang kinain ng worldliness. Diba sinabi natin, ang worldly, ito ay influenced by the natural and evil system of the world. Ito ay kontrolado pa rin ng mundo, ito ay makamundo. Ang worldly naman, ito ay makasalita ng ating Panginoon. So instead na maging worldly tayo, dapat maging wordly tayo. Makasalita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, tayo ay nai-influensyahan ng powerful word of God. Now, tignan po nating maigi yung katangian o malinaw na marka ng mga taong influence ng salita ng Panginoon. Ano ba yung marka ng isang taong worldly? Ano ba yung mga marka nito?
So alam niyo po, meron marka na kung saan inaabangan yung mga tao, kung saan matagal na daw na meron nito sa mundo. Ito yung 666 na tinatawag o mga tinatawag na mark of the beast. So kung pinag-aralan po natin, pag-aaralan natin ang Bible, hindi sa panahon natin yon. Sa Great Tribulation po yon. So wala na ang church at that time. Yung 666 na yun, huwag mong problemahin yun. Problema yun ng mga maiiwan dito after ng rapture. Kaya nga kapag yung Word of God ni-rumble siya at hindi alam yung timeline din yun, magugulo-gulo talaga siya. Akala natin sa panahon natin yun, yung pala hindi na sa panahon natin yun kasi after ng rapture yun, wala na ang church during the Great Tribulation. So napaka-importante po noon yung mark of the beast na yon. Kaya lang mabibigyan pa naman ng pagkakataon yung iba doon, kaya lang napakahirap talaga. Kailangan hindi ka mamarkahan noon. Kung may mark of the beast, may mark of the best naman. Magiging series po natin ito next year. Yung mark of the best na ito, ano yung marka naman ng mga taong nagtatagumpay, ng mga tao na kung saan sinasamahan ng ating Panginoon. Ito po yung sinasabi natin na worldly na Christian. I want you to open your Bible with me in Psalm 119 verses 97 hanggang 104. Psalm 119 verses 97 hanggang 104. Mamaya po, iisa-isahin natin ito. Iisa-isahin natin siya. Why? Because everyone is searching for wisdom. Sinabi nga po natin. Everyone is searching for guidance. Everyone is searching for satisfaction. Many run to the internet, books. Sinabi natin, lahat ng kapamaraanan para matuto ang isang tao at siya ay makagain ng information, gagawin niya. But the psalmist in this passage shows us that all these are found, lahat ng hinahanap ng tao ay nasa salita ng ating Panginoon. Napakaganda nitong passage na ito. And Psalm 119, itong text natin ngayon, verses 97 hanggang 104, reveals a picture of a worldly people. Ito yung picture, ito yung image, papakita niya dito. Yung imahe ng mga taong makasalita ng ating Panginoon. These are the people who are guided, influenced, and controlled by the Word of God. Kaya nga, worldly Christian. Ang mga worldly Christian, ito yung mga tao that they cannot live without the Word of God. Hindi sila makakapamuhay ng walang salita ng Panginoon. Hindi sila makakapamuhay sa isang araw na hindi sila makakarinig ng Word of God. Hindi sila makakapamuhay ng isang linggo na hindi makakarinig ng Word of God sa pamamagitan ng pagdalo sa mga ganitong uri ng gawain. Kaya ito po yung pag-uusapan natin ngayon. So join me in our message today entitled Marks of Worldly Christians. Marks of Worldly Christians. Sabi ko nga po, kung may mark of the beast, may mark of the best naman. In fact, mababasa natin siya dun sa ilang mga part ng passage na ito in verses 98. Babanggitin ko na lang po kasi isa-isahin natin mamaya. Sinabi dun sa verse 98, your commands make me wiser than my enemies. Your commands makes me wiser than my enemies, for they are my constant guide. Ito pa, 99. Yes, I have more insight than my teachers, for I am always thinking of the laws. Verse 10, I am even wiser than my elders, for I have kept your commands. Mark of the best. So worldly Christians are the best Christians. Worldly Christians are successful Christians. Kaya nga napaka-importante ng salita ng Panginoon. Matagal na panahon, pinag-aawayan nila, pinipersecute nila, tinatanggal nila. And even pinapatay nila yung mga tao na naniniwala na ang mundo ay bilog. Hanggang sa mapatunayan na ang mundo nga ay bilog. Even the religious leaders at that time, the religious denominations, persecute nila. Ang babangga sa kanilang doktrina na ang mundo ay hindi bilog. Eh kung binasa na lang nila yung Bible sa Book of Isaiah, sa Book of Job, sana hindi na sila nagpatayan nun. Sana hindi na sila nagkagulo-gulo na kung saan nung malaman nila parang may nawawalang isang araw sa mundo. Eh tama naman kung binasa lang sana nila yung Book of Joshua.
Namansin po natin, worldly Christians are the best Christians. Kaya nga minsan pinipersecute ka kasi hindi nila alam yung sinasabi mong word of God. Kaya minsan pinipersecute tayo kasi makaluma daw. Ito, Lord, Lord pa daw. Teka lang, hindi maluluma ang word of God. Kaya ka pinipersecute kasi hindi nila maintindihan. Kaya nga sinabi ni Steve Jobs, di ba? Visionaries are like crazy in the beginning. Yung mga taong visionary, para yan may topak sa una. Ganon din yung mga worldly Christians, yung may salita ng Panginoon. Bakit? They don't understand what you understood. Hindi nila alam ibig sabihin ng pananampalataya because Hebrews chapter 11 verse 1, faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. That's faith. Ang hirap talaga. Kaya nga, at the end of the day, papatunayan ng Panginoon na tama ka sa pinaniniwalaan mo. Ang mahirap, saka na lang maniniwala ang tao pag nasa impyerno na siya. O pag nasa kapahamakan na siya, na kung saan wala na siyang balikan. Nakuha po natin, kaya worldly Christians are the best Christians. Worldly Christians, pag tayo ay sinasamahan ng Word of God, kapag hindi tayo makapamuhay nang wala ang Word of God, ikaw yung tunay na matagumpay sa buhay. You are successful Christians. Why? Because success is knowing the will of God and doing it. The ultimate definition ng success ay ito, malaman mo ang kalooban ng Panginoon, Panginoon na lumikha sa iyo, Panginoon na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Pag nalaman mo yung kalooban niya at ginawa mo, ikaw yung tunay na matagumpay sa buhay. That's the ultimate definition of success. Kaya uulitin ko. Kaya sinabi niya dito, your commands make me wiser than my enemies. For they are my constant guide. Yes, I have more insight than my teachers. I am even wiser than my elders. So what are the marks of a worldly Christian? Ano yung mga marka ng mga worldly Christians? Ano ba ito? Yung mark of the best na ito. Para nang sa gayon, ito yung susundan natin, anuman ang sabihin ng mundo, at the end of the day, patutunayan ng Panginoon na tama ang kanyang salita, na tama ang sinunod mo, na ikaw yung the best among the rest. Why? Because you have the powerful Word of God. Lahat po nang ready at excited na matuto at mabago ngayong araw na ito, magsabi nga po ng malakas na Amen. Number 1, what are the marks of worldly Christians? Makasalita ng Panginoon na mga mananampalataya. Ito yung mark of the best instead mark of the beast. Ito yung mga marka ng mga matatagumpay na mananampalataya. Number 1, in verse 97, oh, how I love your instructions. I think about them all day long. Oh, how I love, sinabi niya ganon, your instructions. I think about them all day long. Unang marka ng isang worldly na mananampalataya, ng isang best na mananampalataya, ng isang matagumpay na mananampalataya. Number 1, sila po ay sizzling Christians. Pag sizzling yun, naisip mo agad yung yung kinakain mo madalas. Yung pampatagal ng buhay. Pag sinabing sizzling Christian, ito yung mga mananampalataya who are full of excitement. Christians who are passionate, full of passion, full of intense energy. Excited. Napaka-importante po kasi ng excitement. Ito yung unang katangian ng mga taong, ito yung unang marka, yung mark of the best na sinasabi natin dito. Worldly, mga mananampalataya na kung saan sinasamahan, controlled, and even guided ng salita ng makapangyarihang Diyos. First, mapapansin natin in this passage that the psalmist, his heart, was fueled with the love for God's Word. Yung kanyang puso ay fueled ng pagmamahal sa salita ng Panginoon. 97a, oh, how I love your instructions. Importante pala para maging mainit ka, umaapoy, naglalagablab na mananampalataya, iba yung passionate eh. Minsan nga, kahit hindi sobrang galing, napaka-passionate, mukhang magaling na rin eh. Minsan nga, mas gugustuhin mo pa kaysa nakatulala lang eh. At least turuan mo na lang. At least may kumikilos.
Iba yung passionate, nakakadamay. Kasi laging nanlalamya. Ayan, madalas matanggal sa trabaho, madalas iwanan ng mga tao. Kasi parang ang lungkot ng buhay mo. Kaya sa mall, nako, big no-no yan, yung nakasara ka lagi. Tatanggalin ka dito. Sarado lagi. Ang dami ko pong kaibigan na Chinese, may mga may-ari sila ng mga buildings, may-ari ng mga, alam niyo po, mga arcades. Dati, bawal yun. May fine yon kapag nakasara kayo, yung malungkot, yung negosyo mo, bawal yon. Kasi idadamay mo yung katabi mo eh. Parang walang kwenta yung lugar, parang lungkot ng lugar. Ganun din sa mananampalataya, napaka-importante yung umaapoy na mananampalataya. Paano ba aapoy? Importante, yung puso ng isang tao, fueled ng pagmamahal sa salita ng Panginoon. How I love your instructions. Listen to this. Kung mapapansin po natin, the psalmist doesn't say, I know your instructions. Oh, how I know your instructions. Hindi ganun yung sinabi. Ang sabi niya, oh, how I love your instructions. Why? Because many people know the Word of God. But they don't love the Word of God. Marami pong tao, alam nila yung salita ng Panginoon, but they don't love the Word of God. Remember, even Satan know the Word of God. Alam naman ang demonyo yung salita ng Diyos eh. Galing-galing nga eh. Ang daming mga tao, alam naman yung salita ng Panginoon. May mga atheists akong kakilala, alam yung Word of God. May ibang mga religions ako, mga leaders sa mga religions na nakakasama ko. They know the Word of God. Even yung mga kulto, they know the Word of God. Si Satanas ka, alam eh. Pero iba yung mahal yung Word of God. Alam nila ang Word of God, but they don't love the Word of God. Kaya pala mga tao ang lalamya. Maraming mga Kristiyano malalamya kasi alam lang nila yung Word. But they don't love the Word of God. Second, mapapansin natin yung mga sisling na Christians. Mapapansin natin yung psalmistang ito that his mind was filled with God's Word. 97b. Diba yung una? Oh, how I love your instructions. Pangalawa, I think about them all day long. So his mind was filled with God's instructions. I think about them all day long. So it suggests a life where God's Word is not confined to a single moment of quiet time in the morning. So mapapansin natin dito, hindi lang nako-confine ang mga maaapoy na Christians. Alam niyo po yon, quiet time nila, tama, may quiet time ka. Alam niyo po, kagabi, nag-iisipan ko itong maigi, quiet time. Alam niyo po daw yung mga weak na tao, hindi marunong manahimik. Walang kakayahan niya, mag-iisip agad yan, cellphone agad, ganyan agad. Hindi mo mapapanatili yan ng ilang minuto. That's why they are weak. They cannot control their appetite. They cannot control themselves. They cannot control their emotions. So kapag marunong ka ng kumontrol ng sarili mo at marunong ka ng manahimik, maniwala ka. Diyan ka na mas nagiging powerful at diyan mas nangungusap ang ating Panginoon. How can you hear God's still small voice? Kapag masyadong maingay ang ating mundo, ang ating isipan. So mapapansin natin dito, ang ginawa ng salmistang ito, bukod sa mahal niya ang salita ng Panginoon, his mind was filled with God's Word. I think about them all day long. Ang ibig sabihin po nito mga kapatid, para itong isang kanta na kung saan parang laging nagpi-play sa isip mo. Parang may LSS, no? Ang tawag doon, last song syndrome. Mulit-ulit siya sa isip mo. Buong araw naaalala mo yung kanta, kinakanta mo yung kantang yon. Ganito din pagdating sa Word of God. So, halimbawa, when you face a tough decisions, you remember a passage that speaks about God's wisdom. Halimbawa, kailangan mo magdesisyon, bigla mong naaalala yung wisdom ng Panginoon. Anong gagawin ko? Paano ba magdesisyon? Kaya importante po yung sinusulat. Importante po yung tinatandaan ng Word of God. Kasi eto na to eh, magbabasa ka pa ng pagkakapal-kapal na libro, 200 pages. Sinabi na sa Book of Jeremiah na pinag-aralan natin, paano ka magdedesisyon? Pinakatamang pamamaraan ng pagdedesisyon. Sabi ni Jeremiah, stand at the crossroads. Kapag ikaw ay nasa crossroads, anong gagawin mo? Nalilito ka, hindi mo alam ang gagawin mo. Huminto ka muna. Naliligaw ka na, lakad ka pa ng lakad, sabi ni Jeremiah. Ang gagawin mo, hihinto ka muna, stop,
look, ask, go. So gagawin mo na yung pattern na yun. May pattern na sa salita ng Panginoon. May sinasabi na doon. So every time, nagagawa ka ng isang mahirap na desisyon, babalik ka agad sa word. Uy, nabasa ko sa Jeremiah. Paano ba? Paano ako gagawa ng desisyon? O, naalala ko yung Romans chapter 12, verse 2. Be transformed by the renewing of your mind. Sabing ganon. Para sa kayo, malaman ko kung ano yung kalooban ng ating Panginoon, ano yung will of God, ano yung will of God, good, pleasing, perfect. So kapag magdidesisyon ka, good, ibig sabihin, makakabuti ba sa akin itong gagawin ko? Pangalawa, pleasing ba ito kay Lord? Acceptable ba siya? Pangalatlo, perfect ba? Ibig sabihin, magmamature ba ako dito? Kung check yun, okay na, game. Naaalala mo siya. Nagre-resonate yung Word of God. Yun yung taong filled ng Word of God. So when you are tempted to frustrations, nare-recall mo yung grace ng Panginoon at yung patience. Kapag na-frustrate ka sa buhay, nare-recall mo yung tinuturo ng Panginoon about patience. Oy, fruit of the Spirit. Teka lang, nalalaglagan na naman ako ng bunga. Nagiging impatient na naman ako. Lord, sorry po. Naapansin po natin, naaalala natin siya. Kapag na-overwhelm tayo sa araw na yon about worry, minimeditate natin yung promise ng Panginoon, hindi niya tayo bababayaan. Hindi niya tayo iiwan. The Bible said in the book of Hebrews, He will never leave us nor forsake us, sabi ng ating Panginoon. Ito yung sinasabi ng salmista. I think about them all day long. Hindi ka na ngayon magiging matagal sa pagdidesisyon mo kasi alam mo na yung salita ng ating Panginoon o narinig mo na ito. Hindi ka na mag-uubos pa ng sandamakmak na libro, hindi naman masama yun. Kaya nga lang, mas powerful yung Word of God kaysa sa anumang libro na nag-exist sa mundong ito. Yun yung maapoy na Christians. Be a sizzling Christian. Fueled with love for God's Word, dapat hindi lang alam, kundi mahal mo ang salita ng Panginoon. Kasi pag mahal mo, binibigyan mo ng time. Kung mahal mo yung Word of God, alam mo naman kung mahal mo yung Word of God binibigyan mo ng time. Kaya sa mga nagbigay ng time ngayon para makinig, para sumamba sa ating Panginoon, para makinig sa Kanya, ibig sabihin, mahal din natin ang salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Kawan sa mga nagmamahal sa salita ng ating Panginoon, purihin natin siya ngayong oras na to. Kumbaga may advantage ka na Para sa mga taong pangkaraniwan, puro video games lang ng video games. O di naman masama yun. Bago ka mag-games ng kung ano-ano. Kailan load ka muna. Bago ka mag-enter sa isang laban, sa isang laro, sa isang laban, sa mundong ito, importante guided ka ng Word of God. Para nang sa gayon, alam mo yung gagawin mo, alam mo yung papapasukin mo sa buhay mo, alam mo yung i-reject mo, alam mo yung i-receive, i-reserve, i-reject sa buhay. So napaka-importante po. Dito ka magiging naglalagablab na mananampalataya. Tandaan mo kapatid, the serpent, Satan, takot yan sa maapoy na Kristiyano. Sanay po ako sa isang bahay na maraming ahas sa paligid. Kasi silong nga namin, bahay ng ahas yun, doon nanganganak Sanay po ako doon bata. Sabi ko, puti hindi ako nakagat nito mga ahas na to. Ngayon ko lang naaalala, pinaglalaroan ko pa yung ibang anak ng ahas dati. Dami. Ewan ko pa, ginabayan ba talaga ako ni Lord noon para hindi ako mamatay no bata pa ako. Kasi may panawagan siya sa akin. Pero nakita ko, takot na takot sila sa apoy. Naglalayuan. Sabi ko, si Satanas, isa sa description niya, yung serpent sa Bible, takot ang demonyo sa mga maaapoy na Kristiyano. So be a sizzling Christian. Paano? Fuel dapat tayo ng pagmamahal sa salita ng Panginoon. Bigyan natin ng time. And be filled with God's Word. Pangalawa, doon pa lang best na tayo Yung iba, sabi ko, hindi pa nga si Satanas yan. Takot na takot ka na. Paano kaya kung si Satanas yan? Pupuruhan ka niyan. Kaya alam, paano ka pupuruhan kung maapoy kang Kristiyano? Hindi ka mapupuruhan. Siya mapupuruhan mo ngayon. Nakaapo natin yon. Anong laban nila pag si Satanas ang lumaban sa kanila kahit powerful na bansa? Ikaw nga, mag-isa kang Kristiyano, kaya mong puruhan ng demonyo. Kapag maapoy ka. Number 2. Ito yung sabi ko, verses 98 hanggang 100. Your commands, tignan niyo po ito, make me wiser than my enemies. For they are my constant guide. Yes, I have more insight than my teachers. For I am always thinking of your laws. 100.
I am even wiser than my elders, for I have kept your commandments. Number 2, na marka ng mga worldly Christians or na mga mark of the best na Christians. Number 2 is sensible Christians. Sensible Christians. Pag sinabing sensible, ang pagiging sensible po ay paggamit ng wisdom na galing sa Word of God. Para sa masusing pagpili. Ibig sabihin, gagamitin mo yung Word of God kapag ikaw ay pipili ng sasabihin mo, Lord, ano po bang dapat kong sabihin? Lord, ano po bang dapat kong maging aksyon? Ibig sabihin, kinukonsider mo yung tama, yung Word of God bago ka magdesisyon. Yan ang ibig sabihin ng pagiging sensible. Hindi banat ng banat, hindi tira ng tira. Hindi salita ng salita. A-align ba, Lord, sa kalooban mo, sa salita mo, itong sasabihin ko, itong desisyon ko? Napansin po natin, so hindi tayo ura-urada. That's why the book of Proverbs said, being excited is not enough. You must know what you're doing. Don't rush into something or you might do it wrong. So napaka-importante po ng pinag-iisipan. Pag pinag-iisipan at ina-align yung kanyang kilos sang ayon sa kalooban ng Panginoon, you are a sensible person. Kaya nga madalas gagawin ng kaaway pag mamadaliin ka para hindi ka mag-isip eh. Pag mamadaliin ka, pag didesisyonan ka nang hindi ka muna pinag-iisip. Di ba ganyan yung mga scammer? Pag-isipin mo naman. Tulungan mo mag-isip. Minsan, niraratrat para hindi na mag-iisip. Ang tao, sang-ayon sa sensya, nagdesisyon yan, hindi dahil sa information. Kahit para sa mga nasa sales dito. Gawin naman natin sa mabuti. Ang tao nagdidesisyon, hindi sa information na ibibigay mo. Ang tao nagdidesisyon based on emotion. So pwede natin siyang gamitin sa tama. At pwede natin siyang gamitin sa mali. Neutral. Pera, music, neutral yan. Pwedeng gamitin sa masama, pwedeng gamitin sa mabuti. Internet, social media, neutral. Pwedeng gamitin kay Lord, pwedeng gamitin ng kaaway. Eh paano pag hindi na nag-isip? Kuha na ngayon ng kalaban. Lugi ka na ngayon, baon ka na ngayon sa utang. Kasi based on emotion. Nung makita natin, grabe, sobrang mura nito, binili mo na, wala ka palang pambayad sa bahay. Pang tuition mo pala yon. Hindi, malaki tama dito, mamaya magkakatama ka na. Ang pagiging sensible, pinag-iisipan niya yon. Naka-align ba sa Word of God bago ako magdesisyon? First, God's Word makes him wiser than his enemies. Napansin niyo po yung verse 98? God's Word makes him wiser than his enemies. Ang sensible na Christian, mas wise pa yan kaysa sa kalaban. Verse 98, your commands make me wiser than my enemies, for they are my constant guide. Ang nagkaya, mas wise siya sa kalaban kasi may guide siyang Word of God. May tumutulong sa kanya. May wisdom siyang kasama. Remember that the Word of God are not just rules. They provide practical, strategic wisdom for navigating the real world. Tinutulungan tayo nito. Kaya napaka-importante nito, mas magiging matalino ka kaysa sa kalaban mo kapag may Word of God ka. Kahit na anong pinag-aralan nila, kahit nakakampi pa nila ang sandamakmak na demonyo, kapag may Word of God ka, mas magiging matalino ka kaysa sa kalaban. Because the Word of God is flawless. The Word of God is perfect. Heaven and earth will pass away, but my Word will never pass away. Kaya mas matalino ka kaysa sa kalaban mo. Kapag ikaw ay may salita ng ating Panginoon. Kaya lagi ko pong sinasabi sa mga pastors, lagi kong sinasabi sa leaders, both dito sa Amazing Hope at sa Body of Christ, na dapat kapag gagawa ka ng isang bagay, sisiguraduhin mo na sang-ayon ito sa salita ng Panginoon. Para kahit nalibakin ka, kahit na anong sabihin sa'yo, mapaninindigan mo yan at tutulungan ka ng Panginoon. At the end of the day, i-vindicate ka ng Panginoon na tama ang desisyon na ginawa mo. Para hindi ka sunod-sunuran sa alon at sa agos ng mundo.
Dapat may paninindigan. Ang tawag doon ay conviction. Dapat ang conviction ay nakabase sa salita ng Panginoon. That's conviction. Ibig sabihin, alam mo kung ano ang dapat mong gawin. God's word makes him wiser than his enemies. Pangalawa, God's word makes him wiser than his educators. Verse 99. Yes, I have more insight than my teachers. Grabe. Yes, I have more insight than my teachers, for I am always thinking of your laws. Now, this is not to underestimate the value of our teachers. Siyempre, teacher din ako. Pero hindi ibig sabihin nito na ina-underestimate natin yung value ng mga guru dito. Dami nating natutunan because of our teachers. Ginagamit din sila ng Diyos para matuto tayo. But the psalmist is saying that the deep continuous reflection on God's laws provide a level of spiritual and intellectual insight that surpasses even the formal knowledge gained from human teachers. Ewan ko ba, hindi pa naman ako malagong Christian noon. Hindi ko naman sinasadyang paiyakin yung teacher ko na sinasabi galing tayo sa unggoy. Ayoko ka eh. Sabi ko eh. Kasi nabasa ko sa Bible, di ba tayo galing kayo sa unggoy, galing tayo kay Lord. Pinaninindigan ng teacher ko sa college, galing daw tayo sa unggoy. Sabi ko, ma'am, sige, ate na lang tayo. Kung naniniwala po kayo, galing sa unggoy, kayo na lang po. Ako kami sa tao, kay Lord kami galing. Nainis sa akin. Yung pinaniniwalaan mo, sinabing galing ka dun, ayaw mo naman. Pero wala naman akong, kasi nga nabasa ko lang yun, Genesis pa lang eh. Hindi naman ako magaling pa at that time sa Word of God. Makuha po natin mga kapatid, ilalampaso nito ang knowledge ng mundo. Ang knowledge ng mundo, wala pa yan sa katiting. Pilikmata pa lang ng tao, hindi pa matiklasan ng siyensya ngayon ng buong buo. Balat natin, hindi pa rin masyadong makopya. Ako, buto natin, hindi pa masyadong makopya ngayon at hindi na makokopya yan kahit kailan. So napakaliit, gatitig na wisdom ng Panginoon, wala. Sa pinakamataas na wisdom ng mundo. Yes, I have more insight than my teachers, for I am always thinking of your laws. O ito matindi. Kung babalik tayo dito, yung teacher niya dito, especially yung mga Hudyo, of course, Torah ang tinuturo dyan, Word of God. Mas magaling ka sa mga nagtuturo din ng Word of God. Bakit? Tuturo ka lang ng Word of God, but you are not meditating the Word of God. Kaya sinabi ko, alam niyo po ba, sa 10 mga pastors, 3 lang ang nagdi-devotion araw-araw. Sabi ko, ano papakain mo sa tupa mo kung ganyan kayo mga pastor? Ano ituturo natin dyan? Wala tayong langis, wala tayong fire. Walang laman, walang dating. Why? Hindi tayo katulad ng salmista. So, we know the Word of God, but we don't love the Word of God. Walang power. God's Word makes him wiser than his educators. Tandaan, ang pinakamataas na uri ng kaalaman ay galing sa salita ng Diyos. At hindi galing sa salita ng tao na nilikha lang din ng Diyos. Ang pinakamataas na uri ng kaalaman ay galing sa salita ng Diyos. At hindi lang galing sa salita ng tao na kung saan nilikha lang naman ng Diyos yung taong yan. Ano mas makapangyarihan na word? Sa tao o sa Diyos? Third, God's word makes him wiser than the elders. Verse 100. I am even wiser than my elders. That's why, ito yung mark of the best. Mark of the best. I am even wiser than my elders, for I have kept your commands. Again, ito na naman. This is not to underestimate the value of our elders o mga nauna o nakakatanda sa atin. Ginagamit din sila ng Diyos na magbigay ng payo sa atin. Kaya nga, di ba, yung gray hair, yung white hair, sabi ng Bible, may wisdom din naman yon. Again, hindi po ito pag-underestimate sa mga nakakatanda una-una sa atin. But in ancient societies, remember, elders were revered as the ultimate source of wisdom. Ibig sabihin, nakapag-gain sila sa pamamagitan yung wisdom na yun na nag-gain nila ay sa tagal ng panahon, sa kanilang mga experience, kaya sila ay may wisdom, kaya sila ay nilalapitan. Si Tatalino, yan.
Yung mga ermitanyo, parang gano'n ang dating. Kasi matanda na eh. Ibig sabihin, full of experiences na sila. Kaya may talino na rin talaga. But the psalmist's most profound claim is that advice or active obedience to God's commandments grants a wisdom that is even greater than the accumulated knowledge of the age. So kahit na magsama-sama yung accumulated through experience, iba pa rin yung wisdom na galing sa salita ng Panginoon, sinabi niya dito. Kaya sinabi niya, I am even wiser than my elders, for I have kept your commandments. So in essence, this verses explains the true and life-giving wisdom comes not from human sources, kundi ito ay nagmumula sa malalim, matinding pagmamahal at pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Litin ko, yung mga marka ng matagumpay na mga Kristiyano, una, sila ay zisling Christians. Umaapoy. Mahirap pahintuin ang naglalagablab na mananampalataya. Mahirap. Maarangkada yan. Fueled siya ng pagmamahal sa salita ng Panginoon. Filled siya ng salita ng Panginoon sa araw na yun, kung ano yung pinagdadaanan niya, tinitignan niya, Lord, ano po bang sabi mo, Panginoon? Kaya nga, yung importante yung WWJD, what would Jesus do? Yun ang wisdom. If Jesus Christ is the greatest man who ever lived on earth, kaya nga importante, pinaka-ultimate goal na mananampalataya is Christ-likeness. Lord, ano po bang ginawa mo nung may laban ka? Lord, paano mo na pagtagumpayan yung agony? Lord, paano mo po na pagtagumpayan yung temptation? Ang tawag dyan ay Christ-like living. Live like Jesus. Doon na nagiging matagumpay at malago ang Christian. Second, sensible Christians. Hindi basta-basta nagdesisyon, kundi nilalapat niya ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya siya ay wiser than his enemies, wiser than his educators, wiser than his elders. Pangatlo, verses 101 hanggang 102, sabi niya dito, I have refused to walk on any evil path. Tindi na ito, tignan niyo po. So that I may remain obedient to your word. I haven't turned away from your regulations, for you have taught me well. Pangatlong katangian ng mga taong makasalita ng Panginoon. Pangatlong marka, ng mark of the best Christians. Steady Christians. Sila ay steady. A steady Christian is a believer whose faith is firm, consistent, reliable, regardless of circumstances. Kaya sinabi ko, hindi siya madaling madala. Hindi siya madaling madala ng uso, hindi siya madaling madala ng tukso, hindi siya madaling madala ng pressure. Okay lang kung tama yung pressure, kung mali, na pressure na siya. Steady. Sabihin nga po natin, steady. Katangian ng mga matagumpay. Hindi lang naman mga Christian pati mga tao Steady. So mapapansin po natin, first, steady Christians choose to obey God's word deliberately. Kinakailangan, para maging steady pala tayo, maging firm tayo na mananampalataya, sadyain mo. Choose to obey God's word deliberately. Mahirap sundin ang sinasabi ng Panginoon kapag hindi mo sinasadya. Para paglago, ang paglago ay sinasadya. Sabi nga po natin, sinasadya. Napansin mo, maraming nangyari sa buhay mo kasi sinadya mo. Pangarap mo, gusto mo na amount, gusto mong pagbabago na mangyari, sadyain mo. Yung buhok mong yan, sinadya mo yan Yung damit mo, sinadya mo. Kaya ka nandito, sinadya mo rin pumunta dito. Kaya ka pupunta mamaya sa labas, sasadyain mo rin lumabas. Kaya ka papasok bukas, sasadyain mo rin. Napansin mo, ang daming nangyayari sa buhay ng isang tao kung sasadyain niya lang. Maraming pagbabago na pwedeng mangyari sa isang tao kung sasadyain niya lang. So wag ka magpapabola at maniniwala sa kasinungalingan ng kalaban na hindi ka na magbabago. Hindi ka nga marunong maglalasing dati. Kaya mo pala maglasing kasi sinadya mo rin. Hindi nga ako marunong mag-drugs dati. Hindi nga ako marunong gumawa ng matinding kalokohan dati. Sinadya ko lang Noong una di ako sanay So pagdating sa change, sasadyain mo rin. Sabi mo sa katabi mo, sadyain mo. Steady Christians choose to obey God's word deliberately. I have refused to walk, sinabi niya, on any evil path.
that I may remain obedient to your word. Sinadya niya na i-refuse yung mga bagay na kung saan hindi nakarapat-dapat. I have refused to walk. At ang sabi niya dito, kaya niya nire-refuse yun so that I may remain obedient to your word. Christians, church, subukan mong sumunod para hindi ka laging lunod sa mundo. Para hindi ka laging lunod sa problema. I have refused to walk on any evil path so that I may remain obedient to your word. Yan ang steady. Hindi ka malulunod sa pagsubok, hindi ka malulunod sa problema, hindi ka malulunod sa mundo kapag steady ka. Napansin po natin, kapag steady ka, subukan mo sumunod. Mas sumusunod ka, nas hindi ka lumulubog. Sundin mo yung pamantayan ng salita ng Panginoon when it comes to giving. Ka maniniwala. Sa mga hindi naniniwala sa salita ng Panginoon o sa nagpipreach ng salita ng Panginoon na hindi nila alam ang sinasabi nila. Dahil ginagamit ng demonyo para hindi ka umahon sa buhay. Para hindi mo magamit yung prinsipyo ng Bible na magpapalaya sa iyo. Sa kasalanan, sa kahirapan, sa kamunduhan. Napaka-importante, steady Christians. Second, steady Christians choose God's Word as the source of their strength. Kapag steady Christian pala, sinasadya niya. Sinasadya niya na sundin ang salita ng Panginoon. Pangalawa, pinipili niya na ang maging source ng kalakasan niya, salita ng Panginoon. That's why they are steady. Verse 102, I haven't turned away from your regulations, for you have taught me well. I haven't turned away from your regulations, for you have taught me well. Ibig sabihin, hindi siya kayang dalhin. Hindi siya kayang dalhin ng emosyon lamang, hindi siya kayang walisin ng kung sino-sino. Why? For you have taught me well. The psalmist is not claiming to have his moral strength sa kanyang sarili lamang. Napansin, tingnan niyo po ulit yung text natin ha. Importante po ito. I haven't turned away from your regulations. Ang reason sa I haven't turned away niya, ano pong reason? Bakit hindi siya madaling masway, mawalis, umalis, mawala? Ang reason sa haven't turned away niya is because you have taught me well siya. Ibig sabihin, malaki ang kinalaman ng tinuturo sa atin sa pananatili o pag-ayaw natin. Kaya malaki ang kinalaman sa ulitin ko po sa tinuturo sa atin sa pananatili o pag-ayaw natin. Ang reason ng I haven't turned away niya, kasi you have taught me well siya. Kaya importante yung mga tinuturo sa atin. Hindi, tanggapin mo na lang na mahina ka. Di mo kasi siya iniintindi. Naiintindihan ko na mahina, pero tutulak ko na lang mahina siya habang buhay. Di dapat intindihin mo. Di ba pwede yun? Iba yung iniintindi mo sa tinotolerate mo. Because things that you tolerate, you will never change. Hindi mo mababago ang isang bagay na tinotolerate mo. Hindi, bobo talaga ako eh. Mahirap talaga ako eh. Hindi na talaga ako mababago kasi tinotolerate mo. Pero kapag nakinig tayo sa turo ng Panginoon, doon tayo tatatag. Doon tayo tatatag. Dahil kay Lord, dahil sa tinuro ng Panginoon, dahil sa word ni Lord, yun yung sinasangkalan niya. So matatag ang Kristiyano na sinasadyang sumunod sa kalooban ng Diyos. At malinaw sa kanya, hindi siya mabubuhay na wala ang salita ng ating Panginoon. Ulitin ko sinasadya niyang sumunod sa salita ng Panginoon at malinaw sa kanya na hindi siya mabubuhay na wala ang salita ng Panginoon. Kaya steady siya. Matthew 4:4, Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Hindi siya mabubuhay nang wala yung word. Christians, church, please, huwag tayong mabuhay nang walang word of God. Huwag mong hahayaan na lilipas ang araw nang wala ang word of God sa buhay mo. Kasi hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Whether unbeliever or believer. Kapag walang word of God, patay
malnourished na Christian, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Kaya steady na Christian. Sabi nga po ulit natin, steady. Siya ay firm. Maraming yayanig sa'yo. Maraming isi-shake ka. Problema, mga tao, tatanggalin ka. Sa kalooban ng Panginoon, ayaw na umayos ang buhay mo. Hindi niyo po ba nahalata minsan? Minsan kahit na mahal mo sa buhay, kahit na minsan kaibigan natin, minsan ginagamit din ng kaaway, no? Na hindi natin namamalayan, tinatanggal tayo doon. Huwag ka magalit doon. Magalit ka sa tunay na kalaban. But because our battles not against flesh and blood, but against the powers of darkness. Yung mahal ka naman, huwag ka naman Christian, ililibre kita ngayon. Huwag ka naman makinig ng word of God, ililibre kita ngayon. Para fellowship naman tayo. Magkaroon naman tayo ng deep talk. Pwede po man si Lord muna mag-talk sa'yo na mag-talk ngayong araw na ito, bago ka makipag-talk kung kani-kanino. Para may lakas ka. Ayun ang steady. Para hindi tayo nadadala kasi hindi ka mabubuhay, hindi ka magiging malakas kung wala ang word of God. Last but definitely last, not the least. Verses 103 hanggang 104. Ganda na ito, tignan niyo po. How sweet your words taste to me. They are sweeter than honey. Your commandments give me understanding. No wonder, bigat na ito, I hate every false way of life. Pangapat na marka ng mga tao, yung mga tao na kung saan matagumpay, Kristiyano na matagumpay, Kristiyano na kung saan sinasamahan ng Diyos. Sinasamahan ng salita niya. Number 4, satisfied Christians. Sabi nga po natin, satisfied. Ganda na ito, tignan niyo. Importante pala alam mo yung the best ng taong ito. Why? May satisfaction eh. Hindi yung laging empty. Walang fulfillment sa buhay. Importante ang satisfaction sa isang tao. Kasi once na wala kang satisfaction, hindi ko sinasabing hindi mangangarap po Importante kasi pag walang satisfaction, ipapainan lagi tayo ng kalaban. Dahil wala kang satisfaction, papainan ka ng kalaban para mapunta ka sa nais niya. But kapag satisfied ka, walang pain ng kalaban na pwede mong sunggaban. Why? May satisfaction ka kay Lord. First, God's word is the source of pleasure. Verse 103. How sweet your words taste to me. They are sweeter than honey. Ibig sabihin, yung salita ng Panginoon, yung source ng kanyang pleasure. Kasi makapangyarihan ng pleasure, di ba sinabi ko po kanina, ang tao nagdidesisyon, not based on information. Kaya kapag ikaw nasa sales, tarin mo ng information, di pa rin bibili yan. Kasi hindi yan ang pangunahing dahilan, kaya bibili ang isang tao. You must touch his emotion. Di ba sa pagtuturo, hindi lang siya cognitive, may affective din na tinatawag. Kaya importante, hindi tinatamaan lang ang isip, dapat tinatamaan din yung puso. Ay number 1 pa naman, puso. Pag tinamaan yan, doon na siya magdidesisyon. Hindi ba natin kapag mali, tapos na in love ka? Di ba? Kaya nga lagi sinasabi, nung kinilig, di na nakinig. Nakalimutan na lahat ng tinuro sa kanya. Kasi kinikilig, emotion na yung driven na. Pero dito sa matagumpay na mananampalataya, kaya the best siya. God's word is the source of His pleasure. How sweet your words. Taste to me, they are sweeter than honey. In ancient times, honey was the standard of sweetness and delight. Ito yung standard, yung honey dati. Ito yung standard ng sweetness at ng delight. So the psalmist is saying that God's truth is not merely a set of rules but a source of personal joy and delight. Ngayon ang tanong, what, who, when, where is the source of your pleasure? Saan nanggagaling? Sino? Kanino? Kailan? Saang lugar ang pleasure natin? Kapag ang pleasure natin nasa ganitong lugar lang, teka lang, wala naman si Lord doon. Kaya sinabi ng salmista, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. Pag binasa nyo the Message Bible version nun, better is one day in your church, in the place of worship, kahit nasa pinakamagandang resort sa buong mundo. Sabi niyang ganon. Saan tayo kumukuha ng pleasure natin? Saan ka masaya? Kapag kasiyahan mo ang pakikinig ng Word of God, excited ka dito, pambihira, nagkakaroon ka ng satisfaction.
Hindi ka na pwedeng lasunin ng kalaban. Verse 104, makikita natin that God's word is the source of purity. Verse 104, your commandments give me understanding. No wonder I hate every false way of life. So when the psalmist gains this understanding at natikman niya na yung sweetness ng word of God, yung pinapatikim sa kanya ng mundo, naiirita na siya. Offensive na sa kanya. Disgusting na sa kanya. Ako dati, pag binigyan mo akong drugs, matutuwa ako. Pait naman nito. Tol! Tapis ka talaga, tol! Ngayon, pag inalok mo ako ng ganyan, ma-offend ako siyempre. Kasi alam ko ikasisira ng buhay ko. Kasi alam ko hindi kalooban ng Panginoon. Ma-offend ako, pero hindi naman magagalit. Offensive lang para sa akin yon. O kaya, yung bagay na yan, hindi ko na matikman. Yung isang araw lang yata, baka nandito yung mga kausap po nung nakaraan, yung mga sagad sa droga, sagad sa bisyo, nakatulad ko dati. Yung sarap-sarap, yung hindi ka makatulog nang wala yun. Pero nung nakakilala ka kay Lord, lumalago ka na, naduduwal ka na. Hindi na maganda, irritating na para sa iyo. Ito yung sabi niya, your commands give me understanding. No wonder I hate every false way of life. So God's word is the source of purity. Ayaw to ni Lord, di na lang. Ayaw to ng Panginoon, hindi ko nagagawin. Kasi kasasama din naman natin eh. So ang satisfaction ng isang tunay na Christian ay hindi sa kalokohan ng mundo, kundi sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko, ang satisfaction ng isang malagong Kristiyano ay hindi sa kalokohan ng mundo, kundi sa kalooban ng Diyos. Dati masaya pa tayo sa kasiyahan ng mga kalokohan, di ba? Tuwan-tuwa pa tayo, yay! Pag sa church, di makapalakpak, sa kalokohan, palakpak ng palakpak. Palakpakan natin ng Panginoon. Kulang na lang, magbigay ako ng premyo dito eh. Pag napapalakpak mo yung batong yan, bibigyan ko ng premyo yung mga worship leader na mga pagpalakpak dyan. Parang laki ng utang na loob kay Lord. Hindi. Nakakahiya. Hindi. Pag kay Lord, ginawa mo ang isang bagay, yun ang pinaka-the best na gagawin mo. Kaya maawitan mo ang Panginoon, makakantahan mo ang Panginoon, makapagbigay ka para sa Panginoon, makapaglingkod ka sa Panginoon, makapagbigay ka ng oras sa Panginoon. Yan ang pinaka-hindi nakakahiya. Yan ang pinaka-taas na noo at pinaka-magandang gagawin mo sa buhay. Kasi nagawa mo yon sa King of Kings and Lord of Lords, sa Diyos na nagmahal sa iyo. Amen po ba? Come on. Purihin natin ang ating Panginoon. So be a satisfied Christian. Make the Word of God the source of your pleasure, the source of your purity. Sana mas masaya tayo na makapakinig ng salita ng Panginoon, na maka-attend sa gawain ng Panginoon. Pag ganun ka, nag-iiba ka na. Nagsiseparate ka na sa pangkaraniwan. Nagiging average naman na nampalataya ka na. Now, kung may mark of the beast, may mark of the best naman. Kung may mark of the beast, may mark of the best naman. May mga successful Christians. Alam nila, kalooban ng Panginoon, at alam nila na gawin ito. So these are the marks of worldly Christians. Ano yun? Number 1, sizzling. Sila ay mga sizzling Christians. Now the question is, do you have the mark of a sizzling Christian? Ito ay fueled ng pagmamahal, ng salita ng Panginoon, at filled sila ng salita ng Panginoon. Pangalawa, sensible Christian. Tayo po ba ay may marka ng pagiging sensible na Christian? Ibig sabihin, wiser than your enemies. Hindi ka basta-basta magpapabola sa kalaban. Wiser than the wisdom of this world. Pangatlo, steady Christians. May marka po ba tayo ng pagiging steady na Christian? Paano daw? Piliin mo na sumunod sa salita ng Panginoon. Sadyain mo lang. Mahirap yan sa una, basta sadyain mo lang. Huwag niyong kalilimutan na dumalo sa mga ganitong uri ng gawain, lalo tigit sa lahat na lalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Hebrews 10:25. Tinatamad kang umatin sa church. Pilitin mo lang, maniwala ka, mamaya nagiging natural na sa'yo yan. Disiplinahin mo lang sarili mo. Mamaya natural na sa'yo ang pagdalo sa mga gawain. Bakit daw? Importante. Kinig dito Hebrews 10:25. Importante ang pagdalo sa gawain para hindi ka madala ng kalaban. Pababagsakin niya yung emosyon mo. Kaya importante yung ganitong gathering. Ginawa mo siya. Steady ka ngayon. Pangatlo, pang-apat, satisfied Christian. May marka po tayo ng satisfied na mananampalataya. So, paano? Make the Word of God the source of your pleasure and the source of your purity. I hope na lahat po na nakapakinig dito, hindi naman po tayo perfect lahat.
Pero thank God, perfect ang salita ng Panginoon. Sapat para magtagumpay tayo sa ating buhay. Mas malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Sino po sa atin recently, ito yung hinahangad-hangad mo, Lord, balik mo po yung apoy ko. Maybe some of you today, before I end this, listen to this very carefully. Hindi po madali ang buhay sa mundong ito. Lahat po tayo may kanya-kanya mga battles, may kanya-kanya mga struggles. Maybe some of us, opposite yung pinagdadaanan natin ngayon kaysa dito. Instead na maging sisling tayo ngayon yung ikaw ba itong nanlalamig ngayon? Praise the Lord. Kasi hindi hinayaan ng Panginoon na habang buhay maging ganyan tayo. Instead na maging maapoy, ikaw yung grabe ang panlalamig, napaka-cold. Hindi lang sa relationship, napaka-cold kay Lord. Ganun yung nararamdaman natin ngayon. Or maybe, instead na pagiging sensible, parang pumupurol ako. Ano ba to? Mali na naman. Parang nga na naman ako sa desisyon ko. Mali na naman to. Grabe. Hindi ka nagkakamali pero parang nadadalas na. Lord, make me sensible, Lord. Mayigay ito yung dalangin mo. Pwede yung una, Lord, set my heart on fire again. Apuyin mo ulit ako, Lord. Gawin mo ulit excited ang puso ko. Or maybe ang dalangin natin, Lord, bigyan mo ulit ako ng talino, Lord. Nadadalas na sablay ko, Lord. Nadadalas na. Or maybe ang panalangin natin ngayon, Lord, make me a steady Christian. Recently, Lord, rumurupok na naman ako. Recently, Lord, parang bilis ko madapa. Bilis ko matisod. Ang weak-weak ko, Lord, recently. Or maybe, ang panalangin mo ngayon, Lord, make me a satisfied person. Or maybe ngayon kasi wala ka na maramdaman na satisfaction or fulfillment sa buhay. Parang ano nangyayari sa buhay mo? Before I end this, paano gagawin mo? Ibalik mo yung first statement dito sa passage natin ngayon. Yung first statement ng salmista, ibalik mo yun. Ano ba yung first statement niya? Listen to this. Oh, how I love your instructions. I think about them all day long. Yun ang ibalik mo. Oh, how I love your instructions. I think about them all day long. Why? Baka kasi may iba ka ng mahal. Isa kay Lord. Balik mo yung pagmamahal na yon. Oh, how I love your instructions. O baka naman may mas pumupuno na sa isip mo ngayon na hindi na si Lord. Pwedeng dun ka masaya, but at the end of the day, palulungkutin ka naman. Padadamahin ka lang. Or pwede kang pumupuno sa ngayon, instead na solution, instead na si Lord, mas mabigat na yung problema kaysa dun sa pag-asa. Oh, how I love your law, your instructions. I think about them all day long. Ano yung pumupuno sa puso at isipan mo ngayon? Kung ano yung pumupuno sa puso at isipan mo ngayon, yan ang magkokontrol sa buhay mo. Di ba, hindi natin minsan maiwasan? May mga followers ako dun sa page. Suko na talaga ako. Pini-PM ko yun. Hindi ko na po talaga kaya kahit anong gawin ko. Yung bumibigay na daw yung isip because of depression or what. Sabi ko, hindi madali ang pinaglalabanan mo. Kasi ilang taon mo nang iniisip yan eh. Pinipilit mong tanggalin yung mga laman na hindi maganda, yung mga toxicity sa puso't isipan mo. Ang problema, tinatanggal mo lang, wala kang nilalagay. Tinanggal mo yung tao sa puso mo, hindi mo naman nilagay si Lord. Nagtanggal ka, nagdeclutter ka sa isip mo, wala ka naman nilagay na tama. Di ba ganun sa Bible? Kaya nadodoble, dumadami lalo yung demonyo. Lumayas nga yung demonyo, tama, luminis ka, kaya lang babalikan ka ng demonyo dyan. Yun po ang technique. Huwag ka na magde-declutter. Maglalagay ka. Lagay mo ulit si Lord sa puso mo. Salita niya, oh how I love
your instructions. I think about them all day long. Ano gagawin natin? Balik kay Lord. Balik mo kay Lord yung puso mo. Kahit nawasak yan. Si Lord naman lumikha niyan eh. Hindi yan mabubuo ng tao. Pabuo mo, kahit na sinong physician, di mabubuo yan. Pabuo mo kay Lord, mabubuo niya yan. Why? Siya ang may likha ng puso mo. Balik mo kay Lord yung isip mo, na gulong-gulo. Siya may likha niyan. Siya ang perfect, siya ang may kakayahan na mag-ayos niyan. Kaya nga may kanta, Lord, I give you my heart. I give you my soul. Hindi lang siya basta kanta. Ito ay pagsusurrender ng puso na nawasak. Ito ay pagsusurrender ng isip na naguguluhan sa ating Panginoon. I want you to close your eyes right now. Sino man po sa atin ngayon na sinasabi mo, Lord, I want to give you my life today. Lord, total naman ikaw naman may likha ng puso na ito, Panginoon. So kahit wasak to, Lord, kaya mong buuin. Because you are my creator. You're the greatest physician. Sa mga taong nawasak yung kanyang puso. Sa mga tao na kung saan binabo yung kanyang isipan. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi mo na alam kung paano mo mapagtatagumpayan yung battle sa iyong isipan, yung battle sa iyong puso ngayon. Bigyan mo kay Lord. Kakahiya naman, Lord, wasak eh. Hindi ka ba trabaho ni Lord magbuo ng wasak? Kamahiya. Kasi trabaho ni Lord yun eh. He came to seek and to save the lost. Kung among you here today, kapatid, nagre-resonate sa itong word of God na ito. At sinasabi mo, Lord, I want to give you my life. I want to give you my heart, oh God. Kahit wasak ito, Panginoon. Sa iyo na kung saan sinasabi mo, Lord, nais ko sa iyo bigay ang aking buhay. Pangunahan mo po ito, Lord. Ayaw kong pangunahan ako ng takot, ng alalahanin, ng past ko, ng mga struggles ko. Lord, ikaw yung manguna. Dahil ikaw yung kaya magayos. Ikaw yung kaya magpala. Ang tindi ng grace mo, Lord. If you're this person right now, ito yung dalangin mo. I want to challenge you. Mananalangin tayo ngayong oras na ito. Simpleng panalangin lang. Okay na kay Lord yun. Basta galing sa iyong puso. If you want to surrender your heart, your life to the Lord, if you want God to restore your life, if you want God to save you today, lift up your hands. Mabilis kapatid, bibilang ako ng 3. Mananalangin tayo. And after this, I believe that your life will never be the same again. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Mananalangin tayo mula sa iyong puso. Sasabayan tayo ng panalangin ng bawat isa for the benefit ng mga tao na gustong i-receive si Lord. Manalangin ngayong araw na ito. Gawin mo ito kapatid ng personal mo. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. But I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito ng buong puso ngayon, maniwala ka. Sapat ang grasya ni Lord para bumuo ng puso. Sapat ang grasya ng Panginoon para iligtas ka. Father, in the name of Jesus, I pray for everyone today. For these people, Lord, the first time na tinanggap ka nila sa kanilang buhay, the Bible said, sino man tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. John 1:12. And for those people right now na matagal nang mananampalataya, but may mga baggages ngayon sa kanyang puso, nagkawasak-wasak ang kanyang puso, Panginoon, nagkagulo-gulo ang kanyang isipan. In the name of Jesus, I rebuke that spirit na gumugulo sa kanyang isipan, nagwawasak sa kanyang puso. Lord, and we welcome your word right now. Lord, touch this heart. Mend this broken heart right now. I pray, God, for healing. For this person, Lord, na may karamdaman ngayong araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, karamdaman lumayas, kagalingan dumaloy. Sa kanyang pangangatawan, sa kanyang isipan, sa kanyang spiritual life, sa kanyang kaluluwa, sa pangalan ni Jesus, kapayapaan mo ang dumaloy sa bawat isa. Ngayong oras na ito, kapatid,
Hayaan mo na maghari si Lord sa pusong yan, sa isip na yan. Ngayong oras na ito, ask God to fill your heart. This is my desire to honor. Kung ikaw ito na sinasabi mo, Lord, na damage yung puso ko. Lord, Magulo yung isip ko ngayon. Kapatid, mag-declutter ka. worship you. Hindi mo lang tatanggalin. Loadan mo yan ng pangako ni Lord. All I have Hayaan mo si Lord na maghari dyan. Sa wasak na puso, sa magulong isipan ngayong araw na ito. Confess it right now. Bukod sa aawitin mo ito ngayong araw na ito, kapatid, is in you. sing it like you mean it. Hayaan mo si Lord bumuo. Lord, I give you my heart. I give you my soul. Ask God right now. Ask God to fill your heart, to fill your mind. Habang kinakanta mo yan, kapatid, habang dinideclare mo yan, binubuo ni Lord yung puso mo. Kasi siya na nagiging laman yan. Inaayos ng Panginoon ang iyong isipan. Inaayos ng Panginoon yung mga bagay na sinira ng kalaban sa iyong buhay. Oh, Jesus. The Spirit of God is here right now. Alam niya laman ng puso mo, kapatid. Alam niya naging batid sa iyong isipan. But the Lord is here. Give everything to God right now. Wasak na puso, yung magulong isipan na yan, ayaw mo si Lord na mag-heal. Ayaw mo si Lord na mag-feel ngayong araw na ito. Come on, raise up your voice right now. Ask God. Lord, I give you my heart. The Lord is here, touching your heart right now, mending your broken heart. Come on, give it to Jesus right now. Lord, I give you my heart. Sing it like you mean it. Ano po bahala, Panginoon, sa pusong ito, sa isip na ito. Hindi ko po kaya, Lord, pero kaya mo. Raise up your voice. The Lord is here right now. Lord, I give you my heart. Oh, Lord. For the last time, last natin natin makikinig. Lord, give you my heart. Give you my soul. Oh, Lord. Lord, napakinggan mo po yung desire, yung declaration, Panginoon, ng bawat isa. Wasak man ang puso, Lord, ikaw ang kayang bumuo nito. Hindi kung sino, hindi kung ano, ikaw na may likha sa pusong ito. Salamat po, Panginoon, dahil may puso kang binubuo. May isip ka na binibigyan ng kapayapaan ngayong araw na ito. Lord, starting today, ikaw po ang maging laman ng pusong ito. Ikaw po maging tibok ng aming puso.
Marami nang itinibok ang pusong ito, Lord. Panahon naman, Panginoon, para Ikaw yung lumikha sa amin, yung nagbigay ng buhay sa amin. Dami na naming nilagay sa isip na ito na kumain sa araw, buwan, taon ng buhay namin, Lord. Panahon naman, Lord, para Ikaw maghari sa isip na ito. So we give to You everything, God. We give to You our heart, soul, mind, and strength. We love You, Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Oh, how I love Your instructions. I think about them all day long. Salamat po, Panginoon, dahil may pinag-apoy kang puso ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, dahil may binigyan ka ng wisdom ngayong araw na ito, Lord, na kailangan niya. Fill them, God, with Your instructions, with wisdom, Lord. Lord, may muli kang ibinangon, pinatatag ngayong araw na ito. Make them firm, O God. Lord, make them satisfied with You, Lord. Magkakaroon ng fulfillment, mangangarap na mangangarap, Lord, pero magkakaroon ng fulfillment sa Iyo, Panginoon, na Ikaw pa lang, Panginoon, sapat na para mabuhay kami, muli kaming bumangon, muli kaming magmahal, muli kaming huminga, muli kaming maglingkod. Salamat po, dahil Ikaw ang buhay namin, wala pong iba. Salamat po sa Diyos na nagbibigay ng kapayapaan, sa Diyos na nagbibigay ng bagong buhay, sa Diyos na nagpapagaling ng puso, katawan, isipan at kaluluwa, sa Kanyang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Lahat po yung magsabi ng Amen. Lahat po na pinagpala ng Panginoon, mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Come on. Praise God. Hallelujah. Amen. Praise God. Sige po, isa pang palakpak para sa ating Panginoon. Amen. And really that we are worldly Christian, we are successful Christian. Amen. And we are a worldly Christian, that we are the best Christian. At sabi nga po dun sa isang point, sa una po, we are sizzling Christian. We are excited and passionate. And right now, and I believe that we are excited sa word ng Panginoon, passionate tayo sa salita ng ating Panginoon. At ngayon po, maging excited tayo at passionate din in giving and worshiping our God. Amen? Diyan po sa inyong kinaupuan, meron po tayong mga envelope po dyan. Yan po ay lagayan natin ng ating tithes and offering. And I believe the Word of God fill us, naintindihan natin maigi. Kaya tayo ay sinasama ng Banal na Espiritu. Ito ay ma-initiate natin, maisagawa po natin. At napakahalaga po sa ating pag-worship sa ating Panginoon, being excited and passionate sa salita ng ating Panginoon, sa pagbibigay natin, pagbabalik natin ng tithes ay ang ating puso. And God remind us in Matthew chapter 6, I'm reading in 21 verse, sabi po rito, for where your treasure is, there your heart will be also. Malaking kinalaman po ang ating puso sa ating kayamanan. Kaya lang, babasahin ko po yung unang sinabi po doon sa verse 19 to 20. Do not store up yourself treasure on earth. Ito po yung salita ng ating Panginoon at bilin at command at instruction. Where moth and vermin destroy and where thieves break in and steal. And verse 20, but store for yourself treasure in heaven. Ready na po ba tayo sa ganong klaseng pagsunod sa ating Panginoon? And I believe that we have a bank account. Nag-work tayo doon sa mga pangangailangan natin. At may mga binibili tayong mga material things sa mga kailangan natin. Kaya lang, this is the Word of God na mas importante na sundin natin. At yun ang pumupuno sa atin at na maging malinaw. Bakit natin ginagawa itong ating pag-worship sa Panginoon by giving our offering, our tithes, our seed offering sa ating Panginoon. Ituloy ko lang po. In verse 20, but store yourself treasure in heaven where moth and vermin do not destroy. And where thieves do not break in and steal. Sabi nga po sa verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. Kaya nga po bilang isang mananampalataya that we learn a lot by the Word of God, na tayo ay pinupuno na po ng salita ng ating Panginoon. Ito po ang nangyayari na po sa ating mga buhay. At God remind us in His Word. Masarap po na meron tayong, ang tawag ko po doon personally ay bank in heaven. Ako po personally, I grew up sa words bilang isang anak ng pastor. Naging malinaw sa akin, may bangko po ako sa langit. Na every time
na kailangan ko mag-withdraw every time, Lord, kailangan ko po ng ganito, Lord, I need this. Kasi naniniwala po ako na I store a treasure in heaven, and every time that I need, God will give those things para sa aking mga pangangailan. And the same every one of us, sa ginagawa mo kapatid, sa pagiging tapat mo sa ating Panginoon, maniwala ka, malaki na yung bank account mo sa langit. Are you excited for that? Amen? Doon sa graduation, doon sa promotion, doon sa protection, doon sa healing, nandoon galing lahat ang pagpapala ng ating Panginoon na makakantam natin. Okay? So, be excited, be passionate. Lagyan natin ng matindi itong puso na meron tayo dahil sinabi ng ating Panginoon, verse 21, for where your treasure is, there your heart be also. Okay? Hawakan po natin ang ating tithes and offering. Let's pray, Lord. Marami pong salamat sa iyong mga salita. Really, we acknowledge you more in our life. Maraming salamat sa pagtuturo, pag-feel ng word mo sa amin to transform us more, na lalo namin maintindihan, lalo namin ma-execute, lalo namin magawa ito sa aming mga sarili. Right now, that Lord, we give our offering, we return our tithes. Lord, this is our worship to you. This is our hearts, O God. Lord, alam mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. At alam mo rin, Panginoon, ang pangangailangan at kalagayan ng bawat isa. Lord, I pray right now, Lord, continue to be with them. The same word na narinig po namin this morning, give us wisdom from your word. Guide us more in every decision that we take. In our life, in our family, in our work, in our studies, God, Lord, lead us more. Lord, lalo pa nang mag-alab, mag-apoy ang iyong salita sa aming mga buhay. Para ito po ang aming mahakbangan. Ito po ang aming lalakaran sa aming mga buhay. Lord, I pray to those life right now been faithful to you to give their tithes, return their tithes and give their offering, Lord, even in the seed offering right now. Lord, bless their life. Extended what their needs, Lord, in your will, O Lord, in the name of Jesus. They need healing right now, Lord. Flow the healing in their body, extended or their family right now in the name of Jesus. Even those who are in the working, Lord, the promotion, the wisdom in their work, even in the studies right now, Lord, yung mga pangangailangan po nila, Panginoon, Lord, at sa kanilang graduation, O God, Lord, kayo po ang mag-provide nito. Even those who are parents right now, Panginoon, to manage their family, give them wisdom, strength, O God, at makapaglingkod pa sila sa iyo, Panginoon. At Lord, those who are in the business industry, God, they will experience the expansion. Panginoon, i-stretch mo pa, Panginoon, ang kanilang business, Panginoon, in the name of Jesus, that we will be experience your word, your promise, Panginoon, that you give us prosperity, abundance in our life. Lord, alam mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Lord, mapuri ka, madakila ka sa aming ginagawa, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Pwede na po tayo magbigay sa Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa oras po na ito. Lahat po ng pinagpala ng Panginoon. Tignan mo yung katabi mo. Yan. Tingin mo ba? Nakita mo ba? Naramdaman mo ba yung blessing ng Panginoon sa kanya ngayong araw na ito? Amen po.
At naniniwala ako, nalalabas po tayo dito, tayo ay pinuno at binuo po ng Panginoon. Indeed, kay Lord po natin nararanasan yung completeness po ng ating pong buhay. Amen po ba? At I know that God is not yet done with us. Marami pa pong ipaparanas po sa atin ng Panginoon. Kaya sabihin mo, i-encourage mo yung katabi mo, magtuloy lang tayo. Yan. Inform mo siya, advise mo siya, o kaya remind mo siya, magtuloy lang po tayo. Lalo na po, patuloy po tayong ma-in love po sa salita po ng Panginoon. Dalangin ko that every time you're gonna do your devotion, you're gonna open your Bible, you're gonna write your insights, ang dalangin ko that God will continuously na mag-speak sa buhay mo. Kung ano yung nais niyang ipaalam pa sa buhay mo. At doon tayo lumakad kasi yung word ng Panginoon perfect yun, hindi yun nagkakamali. Tayo nagkakamali, pero hindi ang salita ng Panginoon. So, let's follow God's word and dadalhin ka niyan sa pangarap mo din. Dadalhin ka niyan sa nais din na at kalooban din ng Panginoon sa iyo pong buhay. And I know it will be a success. Wala naman tao siguro na nandito na ayaw maging successful. Tingnan mo yung katabi mo. Oh, 'di ba? Mukhang successful na nga eh. Mukhang sumakses na nga siya. Pero hindi pa doon. Sabi ni Lord, hindi pa dyan na. Meron pa tayong ma-achieve. And naniniwala po tayo na kaya pa tayong dalhin ng Panginoon doon sa success na yun ng ating pong buhay. Amen po. Tayo pong lahat ay tatayo ngayon in the grace of God. At sa iyong pagtayo, pwede ba dalawang tao? Sige, declare mo nga sa kanya, you're gonna be successful. Ayan. Dinideclare mo yan. And there's power in declaration eh. At nagugulat na lang ako isang araw, pipila dito yung mga magte-testimony ng greatness po ng Panginoon. Amen po. Kiniklaim mo ba yan? Ikaw na ba yung next? Lord, ako na yung next na magte-testimony ng success ko na binigay mo sa akin. Salamat sa Panginoon. Dahil alam natin, nire-ready na po tayo dyan. Lalabas po tayo ng lugar na ito. Tayo po'y pinagpala, binuo, pinagaling ng Panginoon, kinompleto ng Panginoon, hindi dahil sa wala lang. Okay? Hindi dahil sa wala lang. Tayo ay ginawa ng Panginoon yung lahat sa atin because God wants us to become a blessing to other people. So paglabas mo dito, hayaan mo din, i-allow mo din ang Panginoon na gamitin ka din sa mga tao makakasalamuha mo, sa bahay na uuwian mo, dahil ikaw yung unang magdala ng pagpapala sa tahanan. Tomorrow, sa office or sa school or kung sa business mo, ikaw yung unang-unang may dala-dala ng pagpapala. Tignan mo yung katabi mo, oh, pagpapala ang dala niyan. Hindi sumpa. Amen ba? Pagpapala. Amen po. Once again, can we close our eyes at pwede bang pasalamatan mo na ang Panginoon? Una, pasalamatan mo ang Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa araw na ito. And can you just thank the Lord for everything na gagawin niya pa sa buhay mo? Sa success na ibibigay niya pa sa'yo, sa favor na ipaparanas niya pa sa'yo, just begin to praise the Lord. Just begin to thank the Lord sa lahat ng gagawin niya pa at ginawa niya na sa ating buhay. Father God, today, we exalt you, we honor you, and we thank you, God. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa amin sa buong time na nandito po kami, Panginoon. Salamat, Lord, for your presence. Thank you, God, for your word. Thank you, Lord, for your mercy and grace na naging dahilan na kami po'y nakalapit at nakasamba po, Panginoon, sa iyo. But God, today as we leave this place, I pray, Father God, may your protection be upon your people, God. May your favor be upon your people, Lord. Dalain ko rin, Panginoon, na gamitin mo po kami to become a channel of your blessing, a channel of salvation, God, to other people as well. Lord, alam mo po yung desire ng iyong anak at naniniwala po ako that in your right time, yung success na hinihingi niya, pinapanalangin niya, Lord, bibigay mo yun sa kanya. Mangyayari yun sa buhay niya as she continue, Lord God, to follow you, Lord. Salamat po, Panginoon. Lord, di kami susunod kasi meron kaming meron kami, Panginoong, hinahangad. Lord, susunod kami, Panginoon, kasi alam namin, Panginoon, yung pagsunod pa lang namin sa iyo, Panginoon, successful na po, Panginoon, para sa amin. Success na po yun, Panginoon, para sa amin, God. Salamat po, Panginoon. And once again, if you may, you can raise your hand right now. Receive this benediction from the book of Numbers. And when you say, I receive, believe in yourself, in your declaration, and with faith, maniwala ka na itong mga bagay na ito ay matatanggap mo. Paniwalaan mo yung Diyos na kung saan magbibigay sa iyo nito. Amazing people of God,
May the Lord bless you and take care of you. I May receive. the Lord be kind and gracious to you. I receive. And may the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. Amen. God bless everyone. See you po next Sunday. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than a day before. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than a day before. 'Cause every day with you is sweeter.